Hindi lubusang napupuna ng pera at material na bagay ang kakulangan ng isang magulang. Minsan ang presensya at pagmamahal ang mas nagiging matimbang. Ikaw kabarangay, sa anong punto ng buhay mo masasabi na nagkulang sa iyo ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ng Barangay Love Stories ngayon. Ako po si Clarine, 18 years old na sa kasalukuyan at isa ng senior high school student. Taga Alaminos City, Pangasinan, lumaki ako sa poder ng lola ko at ng tita ko. Sanggol pa lamang ako nang iwan sa kanila ng nanay ko. Kung ano man ang dahilan niya noon ay hindi ko na inalampa dahil malinaw naman sa akin na hindi niya ako gusto na maging anak. Pero matapos kong malaman yung nangyayari sa nanay ko, nagbago ang tingin ko sa kanya. Tawagin niyo na lamang po sa pangalang Brenda. Siya po ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo, Papa Dudut. Mula pagkabata, madalas akong nakakaranas ng panunukso na ampon daw ako. Tuwing may pamiting din sa school ay si Lola ang palaging pumupunta kaya mas lalong lumala yung panunukso sa akin ng mga kaklase ko. Nung una'y halos ayaw ko nang papuntahin sa school ang lola ko. Pero nung tumungtong na ako sa high school ay doon ko na-realize kung gaano ako kaswerte, Papa Dudut. Alam ko naman po na hindi lang ako ang anak na walang kinalakhang magulang. At maswerte ako na meron akong lola na tumayong nanay at tatay ko. Kaya naman hindi na ako naiinggit pa sa mga kaklase ko na buo ang pamilya. Bukod sa lola ko ay may mga tita rin ako na laging nakasuporta sa akin. Tuwing recognition day sa school ay present sila pareho. Halos hindi ko nga maramdaman na may kulang sa akin dahil palagi naman nilang pinupunan yung puwang sa pagkatao ko. Pero ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay hindi rin pala naging madali ang buhay noon ng nanay ko. Saan ka na naman pupunta? Lalabas lang ako, ma. Huwag niyo sabihing pagbabawalan niyo na naman ako. Nakikita mo ba yung suot mo? Masisilipan ka na. Tsaka yung pangitaas mo halos nakalabas na yung dibdib mo. Wala ka man lang pagpapahalaga sa sarili mong bata ka? Alam niyo, ma, isipin niyo na lang yung gusto niyong isipin. Pero hindi po ako magpapalit dahil lang ayaw niyo tong suot ko. Gusto mo talaga yung nababastos ka, no? Bakit di ka nalang maghubad? Nahiya ka pa. Ma, pwede ba? Baka kung saan pa mapunta tong usapan natin eh. Kasalanan ko pa? Sa halip na tulungan mo ako sa mga gawain dito sa bahay, inuuna mo pa yung paglalakwatsa mo. Puro ka party. Sino kasama mo doon, ha? Sino pa? Eh di mga kaibigan ko po. Kaibigan o baka naman mga lalaki? Sa itsura mo yan, sigurado ako na pagpepiestahan ka ng mga mata nila. Tapos gustong gusto mo naman. Eh di sana nagbenta ka na lang ng katawan mo para kumita. Talaga ba, ma? Sa inyo pa manggagaling yan? Masisisi mo ba ako? Tignan mo nga yung sarili mo, mukha kang bastusin. At ano ho ba ang dapat kong suotin? Mahabang bestida na may mahabang manggas? Tapos kamay ko lang yung nakikita? Sana ho, pinasok nyo na lang ako sa kumbento. Sana nga. Baka sakali magtinu ka ron. Hindi ka sana ganyang kabastos kung sumagot-sagot sa akin. Alam nyo, kahit balutin ko pa yung sarili ko, kung may manyak sa paligid ko, mababastos at mababastos pa rin ako. Wala sa pananamit yun. Oo, tama ka. Wala nga sa pananamit yon. Pero pwede mong maiwasan yung mga ganong sitwasyon kung hindi mo sila bibigyan ng motibo. Sa tingin mo sinong lalaki ang hindi matutukso kung ikaw na mismo naghahain ng sarili mo sa kanila? Nung kabataan ko, hindi kami pinapayagan. Yan yung mahirap sa inyo eh. Wala kayong tigil sa pagkukumpara. Nung panahon namin, ganito. Nung panahon namin, ganyan. Magkaibang henerasyon tayo ng kinalakihan, ma. Hindi yun ang pinupunto ko.
Ang sa akin lang, bigyan mo naman ng dahilan yung mga tao sa paligid mo para irespeto ka. Ma, kung gusto nila akong irespeto, kusa nilang ibibigay yon at hindi ko na kailangan pang hingin sa kanila. Sige, gawin mo yung gusto mo. Pero huwag kang hihingi ng tulong sa akin pag nabuntis ka dahil dyan sa kalandian mo. Hindi ako ganun katanga para magpabuntis, Ma. Nasasabi mo lang yan kasi hindi pa nangyayari. Pero kapag nandyan na, sigurado kung hihingi ka rin ng tulong sa akin. Dami niyo pang sinasabi? Makaalis na nga. Tama, umalis ka na nga. Mas maganda nga siguro kung di ka na babalik. Buisit ka. Lagi niyo namang sinasabi yan. Nakakaumay na, Ma. Kung nauumay ka na bakit hindi ka pa lumayas dito? Mas mabuti na nga yung wala ka para wala nang sakit sa ulo. Hindi mo gayahin yung ate mo. Kita niyo na? Kahit naman anong gawin ko, ako pa rin lagi yung pasaway niyong anak. Si ate yung matino, si ate yung mabait, lahat na. Tapos ako yung patapon yung buhay. Tama, di ba? Buti naman alam mo. Hindi ko na pala kailangan ipamukha sa'yo. Bahala nga kayo. Isipin niyo na lang kung anong gusto yung isipin. Basta ako, hindi ko ikakahon yung sarili ko para sa mga papuri ninyo. Papa Dudut, ganon daw talaga ang nanay ko noong dalaga pa. Palibasa raw kasi ay ibinibigay ni Lolo lahat ng gusto kaya namihasa. Paboritong anak daw po kasi si Mama kaya naging matigas ang ulo at mapagmalaki. Pagka-uwi galing sa school ay tatambay na kaagad sa kung saan-saan kasama ang mga barkada niya. May pagkakataon na doon na rin siya kumakain at natutulog sa bahay ng mga barkada niya. Kaya naman lalong nagalit noon si Lola. Pero kahit anong galit daw nito ay wala rin namang magawa sa katigasan ng ulo ng nanay ko. Hindi ko po tuloy alam kung paano nakatagal ang lola ko sa ugali niyang yon habang nakatira sila sa iisang bubong. Hindi na nakagraduate ng kolehiyo ang nanay ko at sa kagustuhang makaalis sa poder ng lola ko ay namasukan na lamang siya bilang kahera sa isang mall. Nangupahan siya sa isang maliit na boarding house na malapit lang din sa pinagtatrabahuhan niya, Papa Dudut. Sabi rin ng lola ko, hindi raw nahirapang makahanap ng trabaho si Mama dahil takaw tingin siya sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Nagagamit niya yung karisma niya kahit saan siya magpunta. Bukod kasi sa maganda, ang nanay ko ay maganda rin ang hubog ng katawan nito. Yung bang kagaya sa mga nagiging calendar girl sa mga sikat na brand ng alak. Matangos ang ilong at medyo bilugan din ang mga mata niya. Kung may kahawig man po siyang artista ay si Max Collins po yun. Ipinakita po kasi sa akin ni Lola mga picture ni Mama noong dalaga pa siya. Noong naglaya si Mama at nakipagtanan sa boyfriend niya ay may masama ring nangyari. Pumanaw na po noon ang lolo ko. Akala raw ni Lola ay yun na ang pinakamasaklap na mangyayari sa buhay niya pero hindi pa pala, Papa Dudut. Sino yan? Oh, anong ginagawa mo rito? Mukhang may masamang hangin na nagtaboy sa'yo para umuwi dito Ma, sa loob na lang po tayo mag-usap. Sige na. Makapagpiestahan pa tayo ng mga chismosa nating kapitbahay Nakakahiya. Aba, buti pa sa kanila nahihiya ka. Samantalang sa akin na nanay mo na paulit-ulit mong binabastos, hindi ka man lang nakakaramdam ni katiting na hiya. Ma, sige na naman po. Papasukin niyo muna ako. O siya, pumasok ka na. Maupo ka dun sa sofa at pag-uusapan natin yung ginawa mo. Baka makaistorbo pa tayo sa mga kapitbahay pag nagsigawan na naman tayong dalawa. Salamat, Ma. Ano ba nangyari at bigla ka na pauwi rito? May problema ka ba at kailangan mo na ngayon ng isang ina? Sa bagay, uuwi ka ba naman dito kung wala kang problema? Ma, pwede hubang alamin niyo muna ang nangyari bago kayo magalit sa akin? Bakit kasi hindi mo pa sabihin? Pinatatagal mo pa. May problema po ako, Ma. Sabi ko na
Ano? Wala ka na bang pera kaya nandito ka ngayon? Pwes, wala rin akong maibibigay sa'yo. Ma, hindi naman po to tungkol sa pera. Mas importante po to. Bakit ba kasi hindi mo pa ako diretsahin? Hintayin mo pa yata magka-alta presyon ako bago mo sabihin? Buntis po ako, ma. Ano? Pambihira ka naman, Brenda! Ang bata-bata mo pa para magkaanak! Nangyari na po eh. Nandito na to. Ano pang magagawa ko? At talagang wala ka man lang ni katiting na pagsisisi? Kahit naman po magsisi ako, wala pa rin naman magbabago, di ba? Kaya tulungan nyo na lang ako. Kailangan ko kayo ngayon. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Parang kailan lang ang yabang-yabang mo nung umalis ka rito at nagpa siyang bumukod na lang para makaiwas sa pagbubunga nga ako. Tapos ngayon, babalik ka para humingi ng tulong sa akin? Akala ko ba may trabaho ka? Yun na nga, ma eh. Kaya gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Ayokong mawalan ng trabaho. Ang kailangan ko lang naman yung mag-aalaga sa anak ko kapag nakapanganak na ako. Anong ibig mong sabihin? Ako yung mag-aalaga sa bata? Ha! Hindi ako papayag! Ayoko! Hindi ako ang bumuo sa batang niya kaya bakit ako magdudusa sa pag-aalaga? Ikaw yung may gusto niyan kaya magdusa ka. Ma, please naman po. Susustentuhan ko naman po yung anak ko. Kailangan ko lang po talaga ng may mapag-iiwanan. Hindi na po kasi kakayanin ng budget ko kung magbabayad pa ako ng ibang tao para mag-alaga sa anak ko. Ma, sige na ho. Pumayag na kayo. Apo nyo naman yung aalagaan nyo eh. Sige, pero wag na wag kang magkukulang sa sustento sa bata. Malinaw na usapan yan. Papadudot sa kabila ng sama ng loob ni Lola, kay Mama ay hindi rin siya nakatiis. Naawa rin kasi siya sa nanay ko na hindi pinanagutan ng tatay ko. Isa pa'y nangako rin naman si tita na tutulong sa pag-aalaga pagkagaling ito sa trabaho. Nang maipanganak ako ni Mama ay iniwan na niya ako kina Lola. At tulad ng napag-usapan nila, nagpadala na lamang siya ng pera para sa panggastos. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang nababawasan yung pinapadala ng nanay ko na ikinagalit naman ni Lola. Mukha raw kasing balak na rin akong pabayaan ng nanay ko. Ilang buwan pa noon ang lumipas at nalaman ni na Lola na may bago na naman palang karelasyon ng nanay ko. Doon isinisisi ni Lola ang pagkukulang ni Mama sa mga pinapadala niya para sa mga panggastos sa akin. Paulit-ulit siya nitong sinusumbatan sa mga pagkukulang niya sa akin bilang anak niya at sa hirap ng pag-aalaga sa isang sanggol na bunga ng kalandian niya. Masakit man pong isipin na gano'n ang tingin sa akin ni Lola noon pero naiintindihan ko rin naman po yun. Sa kabila kasi ng mga nangyari hindi nila nakita ang pagbabago kay Mama para magpakatino. Hanggang sa lumaki na nga po ako papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, binibisita rin naman daw ako ni Mama noong baby pa ako pero sa bawat pagpunta niya sa bahay, wala rin pagkakataon na hindi sila nag-aaway ni Lola. May katigasan din talaga ang ulo niya at madalas pang sinasagot-sagot ng pabalang si Lola kaya hindi sila nagkakasundo noon. Sa paglaki ko ay mas naramdaman ko ang pagmamahal ni na Lola at Tita Papadudot. Umabot na ako noon sa 3 taon sa high school kahit mga kaklase ko ay alam nila na Lola's girl ako. Sa mga birthday ko naman, ilang beses lang nakapunta ang nanay ko. At tuwing nagkikita kami ay para lang siyang bisita. Yung tipong mangungumusta lamang siya at magbibigay ng regalo tapos ay aalis na. Sa katagalan Papadudot, unti-unti ko nang naramdaman noon yung paghihigpit ni Lola. Siguro dahil na rin sa nangyari kay Mama noong dalaga pa siya. Noong mag-16th birthday ako ay nagpadala lang ng regalo ang nanay ko at nag-message sa akin sa Facebook at hindi raw siya makakapunta. Hindi naman ako nagreklamo dahil laging sinasabi sa akin ni Lola na magpasalamat na lamang ako na may natatanggap pa ako mula sa nanay ko. Pagsabit ng 17th birthday ko ay wala pa rin siya pero may isang gabi pa noon
na dumating si Mama at gusto niya lang sana akong makita noon, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Tulog na si Clarin. Ganun ba, Ma? Ayos lang. Idadaan ko lang sana tong binili kong bagong damit at sapatos para sa kanya. Kung tulog na siya, pakibigay na lang ho. Ganun ba talaga kahirap para sa'yo na iabot ng personal sa kanya yung mga pinamili mo? Pwede ko nga siyang gisingin para makausap mo eh. Pero mukhang makakaabala pa siya sa'yo. Hindi naman po sa ganun, Ma. Alam ko kasing nagpapahinga na siya ng ganitong oras. Huwag niyo naman pag-isipan ng masama lahat ng ginagawa ko. At talagang sasabihan mo pa ako ng ganyan? Ma, please naman. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa inyo. Gusto ko lang talagang ibigay itong mga pinamili ko para sa anak ko. Para makabawi man lang ako sa kanya kahit papano. Kung gusto mong makabawi, maglaan ka ng oras sa kanya. Kung sa lalaki mo nga, dami mong oras eh. Kahit man lang sana tuwing birthday ni Clarin eh makapunta ka. Malaking abala ba sa'yo yung ilang oras para sa kanya? Sa bagay. Mas masarap nga palang bumuka ka na lang sa... Ma, magdahan-dahan naman kayo ng pananalita ninyo. Bakit nasasaktan ka? Eh di ba wala ka namang ibang alam gawing noon kundi bumuka ka sa mga lalaki? Tingnan mo nga yung naging bunga ng kalandian mo. Hindi mo man lang magawa magpakaina sa kanya. Nagpapadala naman po ako ah. Hindi ako pumapalya sa sustento ko sa kanya. At saka kinukumusta ko rin naman siya. Sa tingin mo, sapat na yon? Sa tingin mo ba masaya si Clarin na siya lang yung walang magulang tuwing may pa-meeting sa eskwelahan nila? Alam niyo naman po na may trabaho ako. At saka nandiyan naman po kayo ni ate para sa kanya. Ah, ganon! Talagang iniasa mo na sa amin lahat. Sana pala naging ATM ka na lang. Total yun lang naman ang silbi mo sa anak mo. Ang sakit niyo naman magsalita. Talaga masasaktan ka. Mabuti nga yan eh. Baka sakaling tablang ka naman ng hiya sa ginagawa mong pambabaliwala sa kanya. Hindi po totoo yan. Hindi ko siya binabaliwala. Mahal ko yung anak ko, Ma. Kayo lang naman yung nag-iisip ng ganyan eh. Anong klaseng pagmamahal yung sinasabi mo? Eh mula nung sanggol pa lang si Clarin, ako na yung tumayong magulang para sa kanya. Buti nga't lumaki matino at mabait yung batang yun eh. Hindi tulad mo na bata pa lang kating-kating ang lumande. Ma naman! Hindi po ba kayo napapagod na ulit-ulitin sa akin yung nagawa kong pagkakamali noon? Hindi ba pwedeng mag-move on tayo at magkapatawaran na lang? Napatawad na kita sa mga nagawa mo, pero kung hindi dahil sa apo ko, hindi ko yun gagawin. Kung gano'n naman pala at napatawad nyo na ako gaya ng sinasabi nyo, bakit lagi nyo nalang ipinamumukha sa akin yung mga nagawa ko noon? Hindi ko to ginagawa para insultuhin ka. Ginagawa ko to para matuto ka namang magpakaina. Yun lang, Brenda. Ganun lang kasimple yung hinihingi ko sa'yo. Pero ano pa nga ba nga asahan ko? Hay! Umalis ka na. Iwan mo na lang yung ibibigay mo para sa apo ko. Tutal, yan lang naman ang silbi mo. Papa Dudut, dinig na dinig ko ang naging pagtatalo ni na Mama at Lola ng gabing yon. Pero mas pinili ko na lamang na magkulong sa kwarto at hindi na lamang lumabas para harapin ang nanay ko. Naawa po ako noon sa kanya. Kahit naman po kasi pagbalik-balik na rin ng mundo, ay nanay ko pa rin siya. Nagkulang siya sa akin bilang isang ina pero hindi naman siya kinapos sa suportang pinansyal. Gayon pa man, Papa Dudut, ay hindi pa rin nagbago ang pananaw ni Lola sa nanay ko. Gusto talaga nito na magpakananay sa akin si Mama at hindi yon dinadaan lamang sa sustento. At lagi ko namang sinasabi noon kay Lola na ayos lang sa akin yon. Dahil naiintindihan ko rin naman na may trabaho si Mama. Pagsapit ng 18th birthday ko, kahit naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng nanay ko ay hindi ko pa rin napigilang malungkot. Nang hindi na naman siya nakarating. Akala ko kasi noon ay medyo magiging extra special yung araw na yon dahil dibo ko na. Pero kahit natapos na yung handaan ay wala pa rin kahit na anino niya ng mga panahong yon, Papa Dudut.
Apo. Kakatapos lang ng handaan Bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy naman po, La. May inaasahan ka bang bisita na hindi nakarating? Wala po, La. Nakapunta naman po lahat ng mga kaibigan ko eh. Mukhang alam ko na. Inaasahan mo bang darating ang mama mo? Ay, ganun na nga po. Kala ko po kasi makakapunta siya. Kahit mapadaan lang sana. Apo, nagpadala naman ang mama mo ng panghanda at saka regalo para sa'yo. Pero La, iba pa rin po kasi yung nandito siya eh. Sa chat lang po niya kasi ako nababate. Laging na lang ganun. Apo, pasensya ka na ha. Ginawa ko naman lahat para mapapunta siya pero wala talaga eh. Pero 'di ba sabi ko sa'yo, lagi ka pa rin magpasalamat kasi hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Nagpapasalamat naman po ako na hindi niya nakakalimutan yung birthday ko. Pero nakalimutan po yata niya na kailangan ko rin yung presensya niya. Alam ko naman po na wala akong karapatan magreklamo. Kasi kumpara sa ibang kaedad ko, mas maswerte pa rin ako. Wala man akong nanay na kasama, nandito naman kayo palagi. Kayo po ni tita. Pero may oras din po kasi na hindi ko maiwasang mainggit sa mga kaibigan ko. Bakit ka naman naiinggit sa kanila? Kasi mahal na mahal sila ng mga nanay nila eh. Si mama po ba? Nasabi po ba niya na mahal niya ako? Parang hindi ko po kasi maramdaman yun. Parang ginagawa lang niya yung responsibilidad niya pagdating sa pagsusustento. Tapos wala naman siyang pakialam pagkatapos nun. Apo, wag mong isipin yan. Mahal ka ng mama mo. Gusto ko rin po kasing maranasan yung ipagluto niya ako. Yung samahan niya ako sa school kapag may mga meeting. Tapos magsasabit ng medal sa akin tuwing recognition day. Hindi ka ba masaya na ako yung sumasama sa'yo? Tsaka ipinagluluto rin naman kita. Kung may ibang putahe kang gusto, sabihan mo lang ang lola. Salamat po, Lola. Huwag niyo po sanang isipin na hindi ako masaya na kayo yung nakakasama ko palagi. Gusto ko lang po talaga makasama si Mama. Tahan na, Apo. Nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Kahit anong gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko para sa'yo. Kahit nga oras-oras pa ako magluto, gagawin ko yun. Seryoso po ba yan, La? Sabi pa naman ng kaibigan ko, sa inyo na rin siya magpapaluto sa birthday niya. Siyempre, wag lang yung ganon. Ikaw lang, Apo, ang ipagluluto ko. Mahal na mahal kita, Apo ko. Mahal na mahal ko rin po kayo, La. Huwag ka nang umiyak. Mas maiiyak ka sa dami ng hugasin natin mamaya. Lola naman eh. Di po ba pwedeng absuelto muna ako dyan? Debo ko po kaya. Siyempre, biro lang yon. Kami na ng tita mo ang bahala ron. Basta ikaw, maging masaya ka lang, ha? O siya, sige na. Pahinga ka na muna sa kwarto mo. Hayaan mo na yung mga kalat. Kami na bahala sa mga yon. Salamat po talaga, La. Ha? Shhh! Tama na't baka maiyak pa ako. Papadudot pagkatapos ng dibo ko ay nagulat na lamang ako noon nang makatanggap ako ng message mula kay mama at sinasabing gusto niyang makipagkita sa akin. Sa mall yung napag-usapan naming meeting place at hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Ipinaalam ko naman kay Lola na magkikita kami ni mama pero hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya pagkatapos noon. Pero alam din naman ng lola ko na gustong gusto kong makasama si mama kaya hindi na siya tumutol pa nang magpaalam ako. Natuloy po ang pagkikita namin sa mall at doon ako pinapunta ni mama sa sikat na coffee shop. Medyo kinakabahan pa ako noon dahil yon ang unang beses na inaya ako ni mama sa labas. Ibig sabihin, matagal-tagal kaming makakapag-usap. Nang makita ko si mama ay magkahalong saya at pag-aalinlangan yung naramdaman ko. Napatitig na lamang ako sa kanya dahil ang ganda-ganda pa rin niya kahit na medyo nagkakaedad na. Hindi pa naman siya ganoon katanda pero kapag pinaglapit kami ay mapagkakamalang kami na magkapatid. Sa tagal kong hiniling na magkasama kami, Papa Dudut, ay saka naman ako noon halos walang masabi sa kanya.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko po noon na isang estranghera si Mama. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pakikipag-usap sa kanya. Hindi ko nga po siya noon niyakap dahil sa pinaghalong kaba at hiyang nararamdaman ko. Tinanong ako ni Mama kung anong gusto ko pero dahil nahihiya talaga ako sa kanya, ay sinabi ko na lang na siya na ang bahala. Pinagmasdan ko si Mama, Papa Dudut. Kung tititigan siya ay may pagka-artistahin talaga siya. Halata sa itsura niya na maalaga siya sa sarili, pero habang pinagmamasdan ko siya ng mga sandaling yon ay hindi ko rin maiwasang mapaisip kung bakit nagawa niyang iwan na lamang ako kina Lola. Naisip ko rin noon kung may alam ba sa kinakaroonan ng tatay ko kasi hindi man lang niya ako kinilala bilang anak. Pero parang wala akong lakas ng loob na itanong ang lahat ng yon kay Mama. Sa dami ng tanong sa isipan ko, ni isa sa mga yon ay ayokong pakawalan dahil ayaw ko rin na masira ang sandaling yon na magkasama kami. Nang muling magsalita si Mama ay doon lang po tuluyang nawala yung pagkailang ko sa kanya, Papa Dudut. Nak, kumusta yung debo mo? Grabe, parang kailan lang baby ka pa, tapos ngayon ang laki-laki mo na. Magaling po kasi mag-alaga si Lola. Pasensya ka na anak ha. Hindi na naman ako nakapunta sa birthday mo. Ang dami ko lang talagang inaasikaso sa trabaho. Ayos lang po yun. Sanay na rin naman po ako sa ganun eh. Ilang taon na rin naman po. Natanggap mo ba yung regalo ko? Opo, natanggap ko po. Salamat nga po pala. Hindi mo naman kailangan magpasalamat anak. Ano, nagustuhan mo ba yung regalo ko? Naisukat mo ba yung mga damit? Hindi pa po pero kasya naman po siguro yun sa akin. Tsaka ako na lang po isusukat kapag nalabahan na. Tsaka nagustuhan ko rin naman po. Salamat naman kung ganon. Ay, nga pala, may surprise ako sa'yo. Ano po yun? Eto anak ko, buksan mo. Ano pong laman nitong envelope? Tignan mo na lang anak. Parang x-ray po to ah. Sa inyo po ba to? Ultrasound yan anak. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Pasensya na po ah. Wala pa po kasi akong alam sa mga ganito. Ha, ganun ba? Ayos lang. Yung ultrasound kasi na yan, ibig sabihin yan, magkakaroon ka na ng kapatid. 7 weeks na akong buntis. Ganun po ba? Good for you po. Bakit sa akin lang? Good for us, anak. Ano po bang ibig niyong sabihin? Magkakaroon ka na ng kapatid. Doon na tayo titira sa kondo para magkasama na tayo. Po? Anak, matagal ko nang pinag-isipan to. Ito na rin yung paraan para makabawi ako sa mga naging pagkukulang ko sa'yo. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Pero magagalit po si Lola kapag nalaman niya. Hindi po papayag yun. Hindi ko kailangan ng permiso niya. Anak kita. Ako ang nanay mo. Kaya wala siyang karapatan sa'yo. Ma, si Lola po yung nagpalaki sa akin. Huwag naman po kayong ganyan sa kanya. Naging mahigpit siya sa akin pero alam ko naman po na para sa kapakanan ko lang din yun. Hindi po siya naging masamang lola, kaya wag niyo naman po akong ilayo sa kanya. Hindi naman kita ilalayo, anak. Alam ko naman na mabait sa'yo ang lola mo. Pero gusto ko lang makabawi sa'yo. At magagawa ko lang yun kapag kasama na kita. Yung pangmatagalan na sana. Kapag nakita mo yung kondo na tutuluyan natin, magagandahan ka rin doon. Mas magiging komportable ka. Naiintindihan ko naman po kayo. Pero gusto ko rin po makasama si Lola eh. Pwede naman po kayo bumawi kahit nandun ako sa kanya. Ayaw mo ba sa akin? Gusto kitang makasama anak. Mahal mo naman si mama, diba? Kailangan po muna itong malaman ni Lola. Hindi naman po pwede na basta nyo na lang po ako isasama. O sige, kakausapin ko siya. Magpaalam ka na sa kanya. Susubukan ko po. Pero hindi ko po maipapangako na papayag siya ha. Papa Dudut, hindi agad ako nakasagot sa tanong ni Mama kung mahal ko rin ba siya.
Sinadya ko na iwasan ang tanong niyang yon. Ang totoo po kasi noon ay gustong gusto ko naman siyang makasama pero mas matimbang po sa akin si Lola. Ayaw ko po na magalit sa akin ang lola ko dahil siya ang nagpalaki sa akin mula nung iniwan ako ng nanay ko. Hindi ko naman gustong mamili dahil pareho ko silang mahal. Pero naging mahirap ang sitwasyon ko dahil sa pamimilit ni Mama. Hindi ko rin po nagustuhan yung sinabi ni Mama na walang karapatan sa akin si Lola. Kahit bali-balik ta rin pa po kasi ang mundo. Mas nagpakaina pa si Lola kesa sa nanay ko. Kaya medyo nainis din po ako noong time na yon. Pag-uwi ko sa bahay, kinukumusta ni Lola yung pagkikita namin ni Mama. Dahil ayaw kong maglihim sa kanya ay sinabi ko yung tungkol sa pagbubuntis ni Mama at yung kagustuhan nito. Naisama na ako kahit na hindi ko nakita ang galit sa mukha ng lola ko. Alam ko na nasaktan siya sa mga nalaman niya. Kaya naman napaisip din ako noong gabing yon. Okay naman ako na siya yung kasama ko at sinusuportahan lang ako ni Mama. Kung ako lang naman, yung tatanungin ay kontento na ako sa kung anong meron ako, Papa Dudut, pero iba po yung gusto ng nanay ko. Kinabukasan lang po pag-uwi ko sa bahay ay hindi pa man ako nakakapasok ay narinig ko na ang boses ng lola at ng nanay ko. At kahit na hindi ako magtanong ay alam ko kung bakit naroon si Mama, Papa Dudut. Anong kondo yung sinasabi mo sa apo ko, ha, Brenda? Sa amin yun ng partner ko, Ma. At patitirahin mo talaga doon yung anak mo? Kasama yung lalaki mo? Nag-iisip ka ba? Ano po bang masama doon? Mas maayos ang buhay niya rito kaya hindi ako papayag na kukunin mo siya sa akin. Pero ako yung nanay niya. Ako yung mas may karapatan sa kanya. Huwag mo nga maggamit-gamit sa akin yung salitang nanay. Kasi kahit kailan, hindi mo napunan yung responsibilidad mo sa anak mo. Oo, sinusustentohan mo siya pero hindi lang tungkol sa pera ang pagiging isang ina. Maraming pagkakataon na pwede mo siya makasama pero hindi mo ginawa. Tapos ngayon maayos na siya sa akin, saka mo siya kukunin? Kahit ano pang sabihin ninyo, may karapatan ako sa anak ko. Akala mo ba hindi ko alam na buntis ka na naman? Kaya ba kating-kati ka na kunin si Clarin para may tagapag-alaga ka ng pangalawa mong anak? Hindi mo nga nagawa magpakaina sa apo ko, tapos naisipan mo pag mag-anak ulit? Ibang klase ka rin talaga, no? Ma, please naman. Huwag niyo nang ibalik pa yung mga nangyari noon. Kung gusto niyo, babayaran ko na lang yung pag-aalaga niyo sa anak ko noong mga panahong wala ako. Ang kapal ng mukha mo! Hindi mo mababayaran yung hirap at pasakit na binigay mo sa amin! Umalis ka na! Wala ka makukuha rito! Hindi namin kailangan dito ang tulad mo! Baka mahawa pa ang apo ko sa... Sa ano, Ma? Sa kalandian ko? Hanggang ngayon ba naman, iniisip niyo pa rin na kaladkarin akong babae? Nagkamali lang ako noon. Hindi ko naman alam na lolokohin lang ako ng lalaking minahal ko eh. Hindi ko naman ginusto na hindi niya ako panagutan at takasan na lang yung responsibilidad niya sa anak ko. Nagkamali ka kasi ginusto mo yon. Kung nagtinu ka lang sana at hindi lumandi ng maaga, hindi ka sana mabubuntis. Kahit ano pang sabihin niyo, buo na yung desisyon ko. Kukunin ko yung anak ko. Magkamatayan na tayo, pero hindi ko hahayaang sirain mo pati ang buhay ng apo ko. Kaninong buhay po ba yung sinira ko? Nagtanong ka pa? Kasalanan mo kung bakit namatay ang tatay mo. Ibinigay niya lahat ng gusto mo. At alam mo rin noon na may sakit siya sa puso, pero tinuloy mo pa rin yung pakikipagtanan mo. Nung lamay niya wala ka, hindi ka man lang nakasilip kasi nahihiya ka, hindi ba? Sorry, Ma. Hindi ko naman yun sinasadya. Lola, ano po nangyayari? Dinig na dinig po yung mga boses ninyo sa labas. Anak, pasensya ka na. Narinig mo ba yung pagtatalo namin ng lola mo? Yung totoo po, kanina pa po talaga ako sa labas. Hindi lang ako pumasok agad pero narinig ko po lahat ng pinag-uusapan ninyo. Pinagtatalunan niyo pa rin ba kung kanino ako dapat mapunta? Nak, di ba? Di ba may napag-usapan tayo nung nagkita tayo sa mall?
nakapagdesisyon ka na ba? Ako yung nanay mo. Sa akin ka dapat sumama. Hahayaan mo naman akong makabawi sa'yo, di ba? Ma, hindi ko naman po kailangan sumama sa inyo para makabawi kayo sa akin. Ano ma? Yan bang tinuro niyo sa anak ko? Sinadya niyo ba na ilayo ang loob niya sa akin para kayo ang piliin niya? Huwag mo akong tinatanong yan. Kasi alam mo at malinaw na malinaw sa'yo kung sino sa atin ang nang iwan ng anak. Ma, dito ko gusto kina Lola. Huwag na po kayong umiyak. Nandito lang naman po ako palagi eh. Pwede niyo naman po akong puntahan. O kung gusto niyo, ako na lang po pupunta sa inyo. Kayo na muna mag-ina mag-usap. Basta ang desisyon ko, hindi na magbabago yon. Sa akin si Clarin. Tapos ang usapan. Anak, ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Hindi naman po sa ayaw. Gusto ko rin naman po kayong makasama, Ma. Pero hindi naman po yung puntong sa inyo na talaga ako titira. Ma, huwag po sana kayong magagalit ha. Pero matanda na rin po kasi si Lola eh. Naging mabuti po siya sa akin. Pinalaki niya ako ng maayos. Kaya sana maintindihan niyo po kung bakit hindi ko siya kayang iwan. Napakabait mong bata. Anak, kung yan talaga yung desisyon mo, sige, hindi na kita pipilitin na sumama sa akin. Basta ha, ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong gagayahin yung mga naging pagkakamali ko noon. Ma, kung ano po yung nagawa niyo noon, kalimutan niyo na po yun. Palayain niyo na po yung sarili ninyo sa pangit niyong nakaraan. Marami pa naman pong magagandang bagay na pwedeng mangyari eh. Lalo na po ngayon, magkaka-baby na kayo. Nakakatuwa naman ang anak ko. Ang galang-galang mo. Buti na lang hindi ka sa akin nagmana. Ay. Basta, ipangako mo sa akin na magtatapos ka ha. Kahit hindi na para sa akin. Kahit para na lang sa lola at sa tita mo. Pero higit sa lahat, gawin mo yon para sa sarili mo. Papa Dudut, hindi ko po inaasahan na magiging madamdami ng pag-uusap namin ng nanay ko. Doon ko napagtanto na mabait din naman pala siya at hindi rin naging madali ang pinagdaanan niya. Ikinuwento niya sa akin yung mga naging karanasan niya noong lumaya siya sa bahay ni na Lola at noong namatay si Lolo. Malungkot yung nangyari pero sabi niya, ako raw yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya noong panahong yon. Noong ihatid ko si Mama sa labas ay hindi ko alam kung bakit bigla kong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Niyakap ko siya noon at tinanaw pa hanggang sa siya ay makalis. At nung nawala na siya sa paningin ko ay parang mas bumigat yung pakiramdam ko. Papa Dudut, yung gabi na nag-usap kami ni Mama ay hindi ko lubos akalain na yun na rin pala ang huli. Nagulat na lamang ako sa ibinalita ng tiyahin ko na dinala sa ospital ang nanay ko kinabukasan. Halos mawalan ako noon ng malay noong nalaman ko na wala na si Mama at ang anak na dinadala niya. Nagka-cardiac arrest daw siya habang natutulog. Papa Dudut, nung unang gabi ng lamay ni Mama, sinabi ko kay Lola yung ikinuwento sa akin ng nanay ko bago kami maghiwalay ng gabing nag-uusap kami. Inabuso siya ng tatay ko kaya iniwan niya ito. Pero hindi niya sinabi kina Lola yung totoong nangyari. Kitang-kita ko noon yung matinding kalungkutan sa mga mata ng lola ko. Matapos niyang malaman na nakaranas ng pang-aabuso si Mama. Hanggang sa ngayon po ay nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng nanay ko. May pagsisisi rin po ako dahil sana napagbigyan ko pa siya na makasama ako ng mas matagal. Pero hindi na po yun mangyayari pa. Nakakalungkot man pero kailangan pa ring umusad ng buhay namin. Kinuha ko yung kaisa-isang picture namin ni Mama na kalong niya ako noong baby pa ako. Sa ngayon, yung picture na lamang niya ang lagi kong tinitignan, Papa Dudut.
Isa po yun sa ginawa kong inspirasyon para pagbutihan pa ang pag-aaral ko. Tutuparin ko yung mga pangarap ko sa buhay hindi lang para sa mga taong nagpalaki sa akin kundi para sa nanay ko na mananatiling buhay dito sa puso ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Taos-pusong pasasalamat naman po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagkakataong mapakinggan sa programa ninyo ang kwento ng buhay ko. More power sa inyo and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clarin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.